natin si Alma Moreno sa bansag na loveliness. At marami ang nagsasabi na isa siya sa may pinakamagandang mukha sa showbiz noon at ngayon. Pero syempre bilang artista, kailangan niya ng taong mas magpapatingkad at mag-aalaga sa kanyang mukha. At dito na pumapasok sa eksena ang makeup artist na si Sandra Licup. Pero bakit nga ba nabahiran ang maganda nilang samahan? Nilalang daw ng Diyos ay may kanya-kanyang katangian at kakayahan. May mahusay sa larangan ng sining, may henyo sa larangan ng siyensya, at may mga taong kayang palutangin ang likas na ganda gamit ang kamay na humuhubog ng obra. Pero kung ang mga kakayahang ito ay pahiram lamang, maari nga kaya itong bawiin anumang oras? Madali ba itong matatanggap ng isang mortal na pinaikot ang kanyang mundo sa taglay na talento? Simula nang magkaisip, hindi ikinahiya ni Sandra na isinilang siyang kakaiba sa kanilang baryo. Dahil kung Adan daw na maituturing ang kanyang panlabas na anyo, walang pagdududang siya'y isang Eva sa puso at isipan. Sa simula't simula pa lang nung nagkaisip ako, talagang pakiramdam ko babae ako dahil sinusot ko ngayong damit ng aking kapatid. Pag galing sa eskwela, nagsusot babae na ako. Bagamat maaga niyang dinanas ang diskriminasyon sa kanilang lugar, hindi naging hadlang ito para kay Sandra upang patuloy na mangarap ng matayog. Ang pangarap ko na talaga maging isang teacher, kaya lang hindi ko naman natupad dahil nung nagkaisip na ako, nung natapos ko na yung elementary, tapos gusto kong makaluwas ng Manila para gusto kong makakita ng mga artista. Unang-una, sa listahan ko si Nora Honor, gusto ko siyang makita. Nagtrabaho ako sa parlor bilang isang katulong, naglalaba ako ng mga tuwalya, naglilinis ako sa parlor. Pagkatapos ko ng gawain, nag-aaral na ako mag-manicure, mag-gupit, mag-makeup para matuto ako. Pangarap ko talaga maging makeup artist ng mga artista. Nakilala ko yung makeup artist ni Vilma Santos nung nasa parlor pa ako bilang katulong. Kasi pumupunta siya doon sa amin dahil yung may-ari ng parlor, kaibigan niya. Tapos kinausap ko siya kung pwede akong, sabi niya, kung marunong ka ng mag-makeup, hanapin mo ako. Tapos nagkataon naman na marunong-runong na ako mag-makeup. Kinuha niya akong makeup artist na nagsimula ako ang na-meet ko si Alma Moreno. Bagamat nagsisimula pa lamang noon si Sandra na maging beautician, tila pinag-cruise naman ang landas nila ng noong papasibol na bituin na si Alma Moreno. Kinuha ko ni Alma, nung natapos yung Daloyong at Habagat, kinuha niya akong private makeup artist. Lahat ng pelikula niya, ako na nagme-makeup sa kanya hanggang sa nasumikat siya bilang Alma Moreno. Pati ako naman, nadamay, nakilala bilang isang makeup artist na hindi naman napakalaki ng pera kung bilang makeup artist ni Alma Moreno, binayaran lang niya ako ng 10,000 a month. Bukod pa doon, meron akong allowance na 300 a week. Sabi sa akin ni Alma Moreno, huwag kang maglalandi sa set, bibigyan kita ng isang araw na day off mo, bibigyan kita ng allowance na 300 pesos. Sa kabila ng mga kabiguan sa buhay, isang tao ang patuloy na umunawa at nagmahal kay Sandra. Ang nag-iisa niyang best friend, ang kanyang paboritong kliyente, ang artistang si Alma Moreno. Binigyan ako ni Alma Moreno ng parlor nung diyan ako sa Project 4. Hanggang sabi niya, Sandra, pag manalo si Joey bilang mayor, kukunin kita, dadalhin kita sa Parañaque. So, mga 1992, pinalipat ako ni Alma Moreno sa BF. Binigyan ako ng parlor. Sabi niya, may parlor ka na, pagyamanin mo na yan. Huwag ka nang maglandi, huwag ka nang magpelikula. So, ang ginawa ko naman, hindi ko sinunod yun, sir. Pero ang magandang samahan nila ni Alma ay nagkaroon ng lamat. Nainis siya sa akin dahil nung magpapamakeup siya, nung kailangan niya ako, hindi niya ako mahagilap dahil wala ako sa parlor.
isang tupang ligaw si Sandra sa naging direksyon ng kanyang buhay. Makalipas ang 2 dekada, naglaho na ang karangyaan ng dating makeup artist. Namamasukan na lamang siya ngayon bilang isang helper sa isang drug testing center sa Pasig. Pero ang pinakamalaking dagok sa buhay ni Sandra ay nang ma-diagnose siya na may Parkinson's disease. Isang komplikasyon sa utak na nagdudulot ng madalas na panginginig ng buo niyang katawan. Hindi na katulad dati ang aking, lalo na ngayong may sakit na ako, na iniisip ko na habang buhay na lang ba ako ganito na may sakit, hindi ako maligaya ngayon sa buhay ko kasi lalo na pag sinusumpong itong aking Parkinson, sabi ng doktor, parang yung mga iniinom kong gamot, parang ano na lang, i-maintain ko lang para maibsan yung mga panginginig ng katawan ko kasi nasubukan ko nga pag nawawalan ako ng gamot, parang lalong lumalala itong nararamdaman ko. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Sandra, wala siyang masandalan, wala siyang masumbungan, nagmistulang nakasilid sa kahon ng kalungkutan. Kaya naman hanggat hindi pa raw huli ang lahat, nais niyang ituwid ang mga nagawang pagkakamali, lalong-lalo na ang mga pagkukulang sa kaibigan. Ma'am Ness, kung nasaan ka man ngayon, sana magkita tayo at saka patawarin mo ako sa nagawa kong mga pagkakamali. Yung katigasan ng ulo ko na binigyan mo na ako ng parlor, hindi ko sinunod. Dahil hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit nagmalaki ako sa iyo dahil sabi mo sa akin, Sandra, binigyan na kita ng parlor, dapat ingatan mo to at palaguin mo dahil para ito rin sa iyo. Ngayon, sinuway ko ang kagustuhan mo. Unti-unti mang naglalaho ang mga kakayanang naglagay kay Sandra sa pedestal. Alam niyang hindi salapi o mga material na bagay ang magpapagaan sa kanyang mga pinapasan, kundi isang akbay sa balikat mula sa isang espesyal na kaibigan at pangakong hindi na sila muling mag-iiwanan. Wish ko lang sa aming pagbabalik. Sino nag-makeup dito? Ha? Ikaw ba yung makeup artist? No, wala akong idea, sir. May fashion show sa baba. Tapos ginanito yung mukha. Sir, Baka naman, kuya, hindi pa kayo? kararating ko lang, sir, promise.